we're going to we're going to so for now we're going to close our server XP, save state, and while it's saving, let's proceed to our web server. So we need to install or add a role web server IIS. So in order to do that, you need to undergo server role, check web server IIS, and so role services, check the IIS6 management compatibility and this FT server. So after that, you can click next. Wait. Web core. Okay, let's try next. It reviews. Don't know why, but I can't see the publishing of the F publishing. But okay, let's just try. It's going to install and work. Okay, so since it's been installed, let's try to open administrative tools and wait, I forgot Internet Information Services. Okay, so we need to open Internet Information Services Manager. This one. For that, we need to click Excite. Okay. Then right click this, add website. Okay. Add website.
then add our name, TUPT physical path. So okay, wroot. Inside wroot, we need to make new folder. Let's name it TUPT. Let's hit OK and then assign our network IP address. Then let's hit OK. Okay, so I have here my website. So when we click it, is the output management. Oh, ito. Sorry. Output caching. To output caching, click add, then file extension. So we're going to use ASP.NET, so SPX.ASPX. User mode cache, and then we could click OK. Okay, so let's proceed to the creating of the website for each so let's create a simple university website that will be hosted on IIS 7. So okay, let's do that. Okay, so once na nakapag-install na tayo ng ating web server IIS, na tayo sa ating start administrative tools, open nyo yung Internet Information Services IIS Manager, and then pilitin natin itong server natin. Then i-click natin itong site, right click, add website, and then pangalan ng ating website, so TUP, and then path, so lagay natin siya sa loob ng ating local disk,
sa local disk sa loob ng ating inetpub. Sa loob ng inetpub, click natin tong wroot. And then dito tayo gumawa ng folder. So make a folder and then tupt kagaya na ito. In my case, meron na ako. So hit natin yung OK dyan. So sabihin natin meron na, then click OK. Then lalabas na itong tupt. So once na lumabas na yan, pwede natin i-click, double click, and then hanapin natin yung output caching. Once na nasa output caching na tayo, wala pa to. So maglalagay tayo ng ASPX na extension. So add ASPX.ASPX and then click natin itong user mode caching. Then hit OK. So lalabas na to. So once na okay na to, pwede na kayong pumunta sa inyong wroot. So punta na kayo sa inyong local disk, inpub, wroot, and then may makita kayong itong start na ito is nasa labas siya. Okay, nandito siya sa wroot. Ang gawin nyo lang is ipasok nyo siya sa loob ng folder na ginawa ninyo. And dito pwede na kayong mag-configure ng code nyo. So for example, ito, open with notepad. So dito pwede na kayong mag-code and siguraduhin nyo lang na yung inyong share with siya. Okay, share nyo siya sa user ninyo, pwedeng admin or pwedeng account nyo, and make sure na read and write siya. So ayan. So in my case, meron na akong code sa aking home. So double click natin. Yan. So dito, sabi kasi sa task is gumawa ng academic and administrative, and sa loob nito yung mga sub sub tab, which is yung mga department. So academic, meron tayong department na EAD, MAAD, PASAD, CAD. So pag click natin to, dapat ma-redirect tayo. However, meron pa kasing itong problem na naka-block siya, okay? Kasi hindi siya pinagkakatiwalaan ng website na ng internet browser na to. So yun pa yung inaayos ko. But if i-click natin yung mismong HTML file na dapat pupuntahan is i-click naman siya, which is ito dapat yung lalabas. So ito nga pala yung prompt na yun. Insecurity is hindi siya pinapayagan. So yan, inisip ko pa kung paano ito siya i-debug. Anyway, continue natin siyang gawin hanggang magawa natin yung lahat ng nandito sa academic and nandito sa lahat ng administrative. So mamaya papakita ko sa inyo pag okay na. Okay, so ngayon natapos ko na yung iba't ibang HTML files na required para magamit natin yung ating web server. So ang ating main web server ay pinangalanan kong start or yung default na nandoon sa labas na itong wroot, itong nandito. So di ko na siya pinalitan. So pag dinoble click natin siya, okay, tingnan lang natin magbukas. Pero dito makikita nyo may madi-display na dalawang navigation. So ito yung academic and ito yung administrative. So based kasi dito sa ating requirements, okay, mag-create tayo ng ating simple na website na nagpapakita ng each department, tapos nandoon sa loob yung subdirectory nung bawat department. Ayan, dito rin natin siya ilalagay sa loob ng ating wroot folder. So tama naman to, lagay ko siya sa ating wroot folder. Okay, ito. So wroot folder, yung ating ginawang folder. And ito yung iba't ibang subdirectory or ang tawag dito, yung mga nasa loob ng ating academic na group and ating administrative na group. So sa ating academic, itong BASAD, CAD, EAD, and ang ating MAAD. So pag tingnan natin sa ating website, makikita natin na pag hinover natin yung ating academic, lalabas yung 4. And the rest is lalabas sa ating administrative. So tulad ng register, director, research, HRM, finance, supply, record, and library. So makikita rin natin siya sa ating
ginawang folder. So ito yon, yung director, finance, library, record, register, research, and supply, and marami pa yan. So ngayon, ang ginawa ko lang naman sa code is, okay, try natin buksan. So play natin tong AYAD. So open with Notepad. So ganitong paraan makapag-code tayo. So nagigit yung title, nalagay lang ng konting design, CSS, and then naglagay tayo ng pag-redirect pabalik sa ating main page pag pinindot yung academic na navigation bar. So dito naman nakasulat yung ating text, which is welcome AYAD, and konting content nun sa baba. Ayan. So pag niran natin yung ating website, which is itong main, and pumili tayo ng ating AYAD. So AYAD. Ayan. So may kita natin na lalabas yung ating welcome AYAD. So ayan. You can modify this later. So pag pindot natin ulit yung academic, abig tayo sa ating main tab. So try natin pag administrative, pili tayo ng library. So may kita nyo na, nagbago. Welcome library service section. So lahat naman siya gumagana. Okay, so try natin para makita mo. MAAD, BASAD, CAD, register, director, research, HRM, finance, supply, record, na yung library na pinili natin kanina. So may encounter kayong problem, like for example kung naka JavaScript kayo, may kita dito na kailangan yung ayusin yung ActiveY or ActiveX na inilibol nyo siya para matanggap yung JavaScript or yung script na binibigay ninyo kasi strict yung ating Internet Explorer. So aside from that, sa normal part naman, yung pagdi-display or pag-redirect mismo ng ating HTML is strict yung Internet Explorer since di siya basta-basta tumatanggap ng outside na file. So paano natin siya i-configure? So base kasi doon, pag lumabas yung prompt na yun, ito daw sa tools, internet option, tapos dito kayo pwedeng magbago sa ating security. So ang sabi, ibaba nyo lang yung mga ganito into low, so super low, para gumana yung website. So tinry ko siya, di naman siya gumana. Anyway, yung ating pag-configure ng JavaScript is dito nyo makikita sa custom level. Dito sa may ActiveX. Yan, ito ActiveX. Yan, hanapin nyo na lang dyan kung paano nyo i-configure yung JavaScript nyo. So kadalasan din nyo pa ito mapipindot. So paano nyo siya gagawin? Ang kailangan nyo gawin is i-turn off yung security na itong IE ay itong Internet Explorer. So paano yun? Punta tayo sa rules, pwede na. Tapos scroll tayo. Hindi pala. Ito sa server lang pala, sa server manager. Balan tayo ng konti and may kita natin tong configure IE ESC. So dapat dito sa part na to may kita nyong naka-off yung parehas na yan, or pwedeng administrator lang, pero akin kasi enough mo na siya parehas para walang error. So click nyo lang, then i-off nyo lang yung dalawang yan, and supposedly dapat makapag-redirect na kayo. If ayaw nyo pa rin may redirect, check nyo yung inyong file. Kagaya ng sa akin is mali pala yung dinadirect kong file, kaya hindi siya lumilipat. So dito lang din, click nyo lang yung gusto nyong file, right click, open with Notepad, tapos ayan, makapag-redirect or mabubuksan nyo na yung inyong web server. So ayan, tapos tayo dun sa ating web server. Pwede na tayong mag-proceed sa ating group policies. Okay, so for additional correction, you could open your Start, Administrative Tools, and Internet Information Services. So after that, you could open your server, sites, and your TUPT site. So you could click Authentication and click this Anonymous Authentication, click Edit, and make sure that it was on
application pool identity. So that you will be able to type tupt.com and it will appear to be in your created HTML document. So let's try it. So let's remove. So let's start new Internet Explorer. And then let's type our domain, which is tupt.com. Enter. And then as you can see, I can now access my domain using tupt.com. So that's all for web server.